All-time favorite na dessert ba ang hanap mo? Tara, gawa tayo. Magsusuper creamy buko panda naman tayo for today's video. Gagamit nga lamang ako dito ng 5 Mr. Gulaman at yung may flavor na nga ang gagamitin natin yung buko pandan. Para mas mabango at talagang swak na swak dun sa ating gagawing dessert. At per sachet nga, ang nilalagay kong tubig ay 5 cups lang. Para mas firm yung ating gulaman. Sa isang malaking kasirola nga, naglagay nga lamang ako ng 25 cups of water. Room temp water nga lang ang ginagamit ko dito. Pagkatapos ko nga makompleto yung 25 cups of water, sinunod ko namang ilagay yung mga Mr. Gulaman. Habang nilalagay nga natin yung Mr. Gulaman ay atin ding hahaluin. Para maiwasan mabuo-buo yung ating Mr. Gulaman. At nang mailagay ko na yung 5 sachet of Mr. Gulaman, atin na nga isinalang din sa apoy. At habang inaantay natin itong kumulo, kailangan talaga ay continuous ang paghahalo. Nung kumukulo na, nilagyan naman natin ito ng kalahating kilo ng asukal. Para may tamis ng ating gulaman ay ihahalo dun sa buko pandan. Para din na masyado magastos sa gatas. At ito na nga, napalamig na nga rin natin yung ating mga gulaman. Ready to chop na. Garni nga lamang ako mag-chop ng ating Mr. Gulaman. At ginagamitan ko ng kamay. O mga mare, disclaimer lang ha. Malinis naman ho ang aking kamay. Kakahugas ko lamang talaga. Garning pag-chop kasi ang alam ko mas mapapadali, kaya rin nalang ginagawa ko. Mahirap kasi kapag sa Tupperware ko pag ginayat, baka masira ko pa yung gamit. Kaya nood na lang kayo, no to bash tayo. Gayahin na lang kung gusto. Kung ayaw na may dihuwag, char! Ito naman yung ating isasama dito sa ating buko pandan, yung sago. Kalahating kilong sago nga iyan. At ako na lang din na nagluto, hindi na ako nakabili ng luto na dahil wala akong makita. Isasama na nga natin din sa sago yung ating gulaman. Expected ko talaga konti lang yung gagawin ko. Kaya lang hindi ko napansin na marami naman pala talagang sahog na nandidin sa amin. Nakastak nga lamang kaya akin ang gagawin. Baka abutin pa nag-expire pag hindi ko ginalaw. Sunod nga ang nilagay ko ay aring buko. Ito nga buko natin ay minatamis ko na nga rin kasi kahapon ko pa nga aring nabili. Para makaiwas nga rin sa panis. Ang ating buko pandan, kailangan niluluto nga natin yung ating mga sangkap. Sunod ko na nga ilagay yung ating 2 bote ng kaong. Pinaka-favorite na sahog ko talaga itong kaong. Mapasalad man o buko pandan. Maligat-ligat kasi. Hindi talaga nawawala sa akin ang paglalagay ng kaong kapag ako nagagawa ng dessert na salad o buko pandan man. Sunod, nilagyan na nga rin natin ng cheese. Cheese na ginamit ko naman dito ay Danes para mas masarap. Bar nga lamang ang ginamit ko dyan. Kasi yun na lang ang available din sa ref namin. Kung anong available, yun lang ang gagamitin natin. Next naman, nilagay ko na nga yung mga gatas. Actually, 2 creme densada, 3 kondensada, isang Nestle cream nga pala na gamit ko dito. Dahil naparami nga, kaya marami rin ang gatas na nailagay natin. Okay lang din naman para kapag nilagay sa ref, may madudukot pagka isang araw. Hindi mauubusan na mangungut-ngut din sa ref namin. Same time, arin na may ihahain bukas. Dahil nga may konting salo-salo sa amin at pasasalamat na din. At ito na nga ang finished product natin. Napaka-creamy at napaka-yummy buko pandan talaga na rin. Ito talaga ang all-time favorite na dessert ko talaga. Kahit nung nasa Taiwan ako, madalas gumagawa ko ng ganito. At ako lang talaga nakakaubos kasi paborito ko nga. O siya, it's sticky man time! At ang masasabi ko lang, yummy yummy! Kain po tayo! O siya, maraming salamat sa panonood! God bless sa ating lahat!